Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna natin pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawa mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwangan sa sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng gili mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudiyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Atalia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila noon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudiyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat maging Hudiyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudiyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungutin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon.
Mula ngayon tutungo ako sa mga hintil, kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Hosto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya din naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang lahat po ay magsitayo. Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig ng sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Isang mapagpalang umaga po sa iyo, Padre. Sa Ebanghelyo ay ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa pagranas ng kalungkutan na ipinapakita sa harap ng mga alagad. Subalit, ang pagtukoy ni Hesus sa kalungkutan, binibigyan niya ng assurance ang mga alagad na ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Magandang practice sa ating buhay yung ganong katotohanan upang hindi tayo mawalan ng loob, upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. Yung sinabi ni Jesus na matitigib kayo ng kalungkutan, subalit magiging kagalakan ito. Tamang sabihin na maa-appreciate mo lang ang kasiyahan kung hindi mo mararanasang maging malungkot. Ma-appreciate mo lang ang kasiyahan kung hindi mo mararanasan ang maging malungkot. Nung panahon po ni Jesus, para sa mga Hudiyo, ang krus ang pinaka-capital punishment, ang pinaka-mabigat na parusa na ipinapataw sa isang tao na gumagawa ng krimen, isang tao na nagtaksil. Subalit, kahit walang sala ang ating Panginoong Hesus, inako niya ang parusa ng krus. Isinakdal siya na para siyang isang kriminal. Para sa mga alagad, ito yung nagdulot ng kalungkutan sa kanila. Yung matinding pighati, matinding lungkot dahil ang akala nila, ito na yung katapusan ng lahat. Yun pala, ang tagumpay ay natatago sa likod ng krus. Ang tagumpay ay natatago sa likod ng kabiguan. Yung kamatayan ni Jesus ang naging daan tungo sa pagkabuhay. Mga kapatid, walang tunay na kabiguan sa mga taong nagtataguyod ng kabutihan. Walang tunay na kabiguan sa mga taong nagtataguyod ng kabutihan. Nangangahulugan ito na magpatuloy lang tayo sa ating paggawa ng mabuti kahit may mga pagsubok, kahit may mga pighati, kahit may mga problema. Sa harap ng mga sitwasyong ito sa buhay ng tao, papalitan ito ng Diyos ng biyaya, ng kagalakan kung tayo ay magpapatuloy sa paggawa natin ng kabutihan. Pansamantala lamang ang pagkatalo, pansamantala lamang ang mga problema, pansamantala lamang ang mga pagkabigo. Sa bandang huli, ang Diyos ang nagpapasya. Yung ating kalungkutan, papalitan niya ng kagalakan. Wika ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mga kapatid, manatili lamang tayo sa kabutihan. Kahit may pagsubok at hirap, palaging
kagalakan ang ibibigay ng Diyos, iba yung pagpapala at biyaya sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating tugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo ang kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati niya ay makaranas at nakakapagginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo ang kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati na naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo ang kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo ang kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumao ng tapat, sa Panginoon naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo ang kagalakan ng aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga pagpanalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Gayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang katpantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili sa anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos makapangyarihan, nang luwalhati ang langit at lupa, o sana sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin na misteryo ng pananampalataya. Kristo'y gunitain, sarili niya inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
at ni Melray na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Kaawa, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na giniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Trono ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Sa amin. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mo sa amin. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Gayon din po, inaanyayahan din po sa unahan ang mga magpapabasbas na nasa larangan ng enhenyerya, arkitektura at mga manggagawa para po sa natatanging panalangin at pagbabasbas. Inaanyayahan din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang na mahalagang okasyon sa kanilang buhay, may mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng ligaya sa kalangitan. Hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, kasama ng Espiritu Santo na bubuhay tagahari, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal, ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ang iyong dilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak sa larangan ng inhinyera, arkitektura at mga manggagawa, na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyera, pagkaloob mong ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang ang kanilang paggawa ay naaayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron, Ipanalangin mo kami. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na bisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.